Hello! Real Talk sa Relasyon kasama si Brian ng Quezon City. Hello, Brian! Hi, Maki. Magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Brian! Brian ba o Brian? Brian. Brian. Oo, Napaka-arte ng para spelling ng magkagawa. pangalan mo. Ang arte ng spelling ng pangalan mo, Brian. May ganun. Babaihan ka dyan, Brian, Nasaan ka ngayon, Brian? Nasa bahay? Nasa trabaho? O nakatambay Oh, lang? nakatambay sa trabaho. No, just kidding. Nasa trabaho, syempre. Wow, nakatambay sa trabaho. Sana all. Paray Facebook ka lang dyan, no? Paray ka lang online. Hindi naman. YouTube naman. Charot. Wow! Ano trabaho mo, Brian? Isa akong storyteller ni Charet. I'm Teller? a content producer. Teller. Teller pala. Storyteller pala si Brian. Okay. Storyteller, tagagawa ng kwento. Yeah. Okay, Makatotohanan dapat, Ha? Makatotohanan dapat yung story. Ay, syempre, dapat. Doon lang tayo sa totoo. Oo. Laging true sa'yo, kapatid. Di ba nga? Yeah. Okay, Brian, napakinggan mo naman siguro kung ano ang pinagdaraanan ng ating kapitbahay at kapatid na si Lyneth na nag-share ng kanyang love story sa atin. Yung BF niya at BFF niya nagtaksil sa kanya. So pareha sila. Yung pinagkatiwalaan niya ng sobra-sobra na boyfriend at BFF niya, pareha silang nagtaksil sa kanya. Ano mo masasabi mo dito? Grabe, no? Agoy talaga, no? Agoy? Yeah. Oo, pero napakasakit nga kasi syempre pinagkatiwalaan mo yung jowa mo, pero bago yung jowa mo, mas lalo yung best friend mo. Totoo. Imagine mo lahat ng yung yung mga sakit na nararamdaman mo, lahat ng mga saya na pinagdaanan mo. I'm sure yung best friend mo yung una mong pagsasabihan noon. Tapos bigla na lang malalaman mo isang araw na bigla kang pinagtaksilan, 'di ba? Not just, 'di ba? Hindi lang ng isa, pati yung jowa mo ay grabe talaga, 'di ba? Kaya Pero ramdam ko yung sakit din. anong masasabi mo naman na itong si BF, si ex-BF, nakabuntis na nga, nabuntis niya yung BFF nitong si Lyneth. Tapos ngayon, hindi pa rin talaga siya tumitigil. Nagsisisi siya sa ginawa niyang kamalian. Tapos ngayon, pinupursu pa rin si Lyneth. Nagpapadala ng mga pagkain, ng ganyan, para lang masuyo siya ulit, para bumalik. Anong masasabi mo doon? Nako, red flag yan. Aha. Red flag talaga. Bakit? Kasi, di ba nakabuntis? Di ba dapat, pag nakabuntis ka, papanindigan mo dapat yung binuntis mo at saka yung bata, di ba? Hello? Tama. Ang dami na nga natin. Di ba? Ang laki na ng populasyon ng Pilipinas, dumagdag pa kayo. Kakaloka. Tama. Di ba? Mm-mm. So, dapat panindigan mo. Pero kung ganyan pa lang I'm sure hindi pa napapanganak yung bata, tumatalikod na yung lalaki. Ay, nako. Kaya medyo mag-ingat-ingat talaga si Lynette kapag ganyan na bumabalik yung lalaki. Kasi ibig sabihin, paano kung si Lynette, halimbawa, pagpalagay natin, na nagkatuluyan yung lalaki at si Lynette, tapos nabuntis si Lynette, ano yan, pwede siyang iwan ng lalaki? Hindi pwede, no? Hindi tayo papayag. So, dapat panindigan niya yung ginawa niyang kasalanan. Kasi andun yung resulta Andun, nabuntis. So, kailangan niyang panindigan yon. Hindi pwedeng mabawi yon ng ganun-ganun lang, no? Magpapadala ka lang ng roses, magpapadala ka ng tsokolate, ng pagkain, mababawi mo yung nabuntis mo. Hindi naman yung parang pakwan lang na tatanggalin mo sa tiyan, di ba? Hindi naman yun ganun, kasi buhay yun Hindi mo mababawi yun. So, kaya dapat, no, kapag tayo ay gagawa ng desisyon sa buhay natin, tayo ay gagawa ng mga bagay-bagay na alam natin pagsisisihan natin sa huli. Dapat alam natin, no, kung ano yung kahihinatnan nun bago natin gawin. Di ba? Tama. Sana nga kung nagsisisi yung lalaki. Paano kung pinagsawaan lang, paano kung ginamit lang niya yung best friend, di ba? Para Tama. sa sariling interest. So, Tama. isang issue pa yun. Ano lang, no? Tinikman lang, no? Oh, di ba? Hirap-hirap sa Tapos nung na-jaunties, parang wala lang, no? Parang iiwanan lang, no? Kasi siguro baka mahal talaga ni ex-BF si Lynette, di ba?
Si BFF naman parang tanggal kati lang. 'Di ba? Sorry pero parang ganon, 'di ba? May mga ganon talaga. Na sige, try natin Totoo. kasi siguro malandi si BFF. Oo. 'Di ba? May mga Hirap ganon nun. Paano pag ganyan? No return, no exchange na, di Kaya ba? nga kaya nga. So parang ang nangyari nito, sige, tikman lang natin 'to, parang ganyan, no? Kasi ang landi 'di ba? Ang kate. Sige, pagbigyan lang natin. Nung pinagbigyan, nabigyan din ng isa. Isang Oo, anak. nadagdagan. Congratulations ho! Meron na naman ho tayong buntis na kapitbahay. Aray. May dadagdag na naman ho sa populasyon ng Pilipinas. Ayun. Naku Diba? po. Kaya hindi tayo maasenso eh. Hindi natin iniisip yung mga ginagawa natin. So, yun ang maidadamay mo sa ating Oo. kaela sa Pero Silinet. syempre, pero syempre, no, Maki, syempre, alam ko na may mga nakikinig sa atin na kababaihan, mga miyembro ng sektor ng kababaihan. Mhm. Syempre, I also feel bad and sorry para doon sa nabuntis, no? Mhm. Bagamat alam natin na mali yung ginawa niya, pero syempre, kumbaga dahil nga nandiyan na siya buntis na siya di ba? Parang deserve din niya ng taong susuporta sa kanya. Kasi Totoo hindi naman. rin biro. Hindi, di ba? Hindi naman talaga biro ang pagbubuntis, lalo na kung hindi planado. Tama. Diba? Tama yun. Yun. Pero syempre alam natin na mali yung ginawa, mali talagang manulot, maling tumikim, Mhm. kung hindi naman kakainin ng buo ang pagkain. At mas lalong bawal tumikim at kainin ng isang na hindi naman sa'yo. Para sa'yo. Yes! Diba? Tama. Hindi Yun. naman sa'yo Kaya, yan, tinikman mo. Oh. yes. Mm. Kaya sana kay Lynette talaga, sana yung tama yung sinabi mo, Maki, kanina na hindi talaga straight line ang paghilom, ang healing. Kaya Yes. sana yung sa paghilom niya, sana hindi rin masira yung kanyang, kumbaga, paniniwala sa pag-ibig. Kasi minsan nakakaano talaga yun, Trauma. kumbaga, mapapa-question ka Nakaka-trauma. mapapa-question ka kung mayroon pa ba talagang pagmamahal sa mundong ito, which is meron pa rin naman. Meron pa rin naman. Meron at meron. Pero kailangan lang natin maging maingat sa mga susunod nating Yes. hakbang sa ating mga Tama. buhay-buhay. Diba? So, Yes, kaya nga, parang hindi na-agree. oo, kaya take all the time para ma-process mo lahat at maayos mo yung sarili mo para dumating yung araw na, alam mo yun, maging buo ka ulit para mabigay mo dun sa taong willing magbigay din sa'yo ng buo. Yung buong-buong pagmamahal mo. Inay! Oo, tama. Itay! Thank you! Thank you! Inay, Itay, kapitbahay, TY! Maraming salamat din sa'yo, Brian ng Quezon City. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin din ang aming website sa truefm.ph. At panoorin din po kami sa True TV sa Signal sa Channel 19. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!